Okay, patuloy tayo sa next part guys. So, siya na yung mga interruption. So, like, subscribe, comment, at share. Lalagyan natin sa playlist. Yun, sa Love Life, Love Talks and Life. Love Life. So, yun talaga kailangan mong gagawin sa relationship. Kailangan talaga na bilalanin mo siya. Dapat nakahanda. Isipin mo yung dapat gagawin. May mga plano yan. Parang gobyerno yan. Parang presidente ka. Siyempre, ang presidente, lahat ng problema sa bansa, haharapin mo. Isosolve mo agad. Maghanap ka ng paraan. Ganun din yan. Ang nanay, yun ang busy presidente. Ang tatay, yung presidente sa bahay. Taga-provide, taga-protect, at taga-provider, at saka yung leader of the house. Siyempre, pag-worship, yung mga plano na gagawin araw-araw, siyempre ang implementation, paano mo disiplinahan yung bata kapag pasaway. Wala kasi na panahon kapag napaaga kasi, wala na ka ng panahon magbili ng libro, mag-aral, or makapag-ipon lang, makanegosyo. Wala na panahon kasi kapag napaaga, pangit din siya magpapaaga mo kung hindi mo alam anong gagawin. Tuloy-tuloy na yan, hindi mo masasabing time out muna, pagod na ako, wala akong pera, sakit ang ulo ko, sakit ang katawan ko. Kahit lahat ng sacrifice, gagawin mo lahat para sa bata na yan. Di pag laki na yan, sasagot-sagutin ka na. Oo. Yun ang hindi naman ka pinipilit sagot ng mga awa ninyo. Sabi niya, bakit mo kong nilabas? Ganito. Salamat ka, ganito. May iba. Pag magagalit ang bata, pag hindi mo siya papakinggan, siyempre kailangan mo, paano mo sagutin yan? Hindi yan basta naiinggit ka lang. Dapat malawak yung pag-intindi mo, malawak din yung pasensya mo. Hindi lahat ng palo, kailangan mo, may mga timing yan based sa mga matatanda at expert. At para ka talagang ninja dyan, every minute babantayan mo talagang bata kasi makulit talaga yan. Mag-aaway yung mga early age, mga 5, makulit din yan kasi ano mga kalukuhan ginagawa dyan. Mga gamit mo, sisirain nila. Kahit binibigyan mo ng rules, paano mo ba ganon din, babae. Magbabago yan. Menopause, magagalit, magugutom na. Lalo na yung pagbubuntis. Marami yung yung pangala. Yung yung gusto ng babae pagbuntis yun. Siyempre, kailangan mong pagkain dyan. Siyempre, kailangan mong isipin ang gagawin mo, magkonting exercise, mag-inom ng tubig, prutas, matulog ng maayos, yung pagbubuntis, mga iniisip mo, dapat masaya, yun. May pukarang kurso din yan. Siyempre, paano magpalabas ng bibi, saan ba ang puwersa, ano ang breathing mo, anong posisyon ng katawan mo, kailangan na yan, pinag-aralan lahat yan. Mga iba, matalino lang, marami silang talent, yun ang iba na nakaka-survive sila. Masipag sila kahit ng pagbubuhat. Lahat ng mga skill, ability, yung pagluluto, yung preparation at the present moment. Ang iba kasing lalaki, talik lang kasing iniisip, di ba? Pagod sa trabaho, yung asawa, yung expect nila, yung asawa mo yung taga-comfort nila galing sa trabaho. Mahirap din ang trabaho, di din madali yan. Kahit ang insulto, puro galit, may inggitan. Siyempre para kumita ka na ng pera. Yun ang problema din. Hindi sapat talaga. Madali lang nauubos ang pera at mahal ang bilihin. At lalo na ang babae, kailangan talagang pangailangan yan. Minsan nga, yung mga panty ng babae, yung asawa nila matlulostrate nga Kasi sa sobrang tipid, yung mga bra, di na napapalit ng bago. Yun talagang reality. May bayarin na tubig, pagkain, kuryente. Marami talagang gagawin. So many tasks. Maraming mga dapat gagawin. O, paghanda at pag-isipan. Kailangan talaga na pagagabi pa lang, iniisip mo na anong dapat gagawin bukas. What if kung mga emergency, mga paghahanda, di ba? Pera. Yung mga phone number, mga relatives mo, kung pwede mo pagkakalapitan sa panahon sa kagipitan. Siyempre, may mga ninong, ninang. Siyempre, mag-ipon ka rin. Huwag kang mag-asa sa iba lahat. Kailangan mo alam mong gagawin kung magkaubong baby, yung mga sign. Oo, mabibigat talaga na trabaho yan. Yung babae, kung ano bang, paano mo mapasaya yan.
Ba, hindi na puro kama lang, puro katuwaan lang, kilig-kilig yan. Siyempre, ang challenging yan, yung magkasakit ang baby. Paano mo siya ipa-raise? At yung lalaki, babae, yung sa kama, paano mo sila mapasaya? At paano mo mapoprovide? Siyempre na enough. Hindi talaga enough ang mga pera ngayon. Bigas pa, di ba? Paano mag-budget? Paano makisama sa ibang mga relatives niya, yung manggulang niya, or marami talaga na dapat gagawin. Siyempre ang mga hindi naman talaga racing yan, may panahon talaga sa pag-anak, yun ang pag ginagahandaan. Siyempre 15 years old, naganda ka na para sa 30 years old mo or 20, kasi doon mo itetest sa 30 eh. Dapat marami kang pera, hindi yan yung racing lang. What if pagpasok mo pala na nahirapan ka na sa gitna, kung wala kang mga backup force, mga pera, di ba, mga kaalaman o libro or taong malapitan mo, maasahan mo, siyempre nanay lang naman ang unang madaling ma-access mo si tatay siyempre kailangan din ng pera yan, bigyan mo sila, bigyan mo rin sila ng tip or sweldo. Hindi naman pwede na librehin mo lang yung effort ng magulang mo. Siyempre pinalaki ka na tapos dinagdagan mo pa sa problema mo. Siyempre ang pagkakaroon ng bata, problema yan kung hindi ka alam, hindi sa tamang panahon, hindi yung nabigla lang uy, ibon nga maliit lang nga yan gawa pala siya ng bahay niya, di ba, saan matutulog siya, lalagay yung bata niya, pagkatapos saan siya kukuha ng pagkain, kung anong klase, alam nila paano lumipad. Kasi kung hindi ka makahuli ng pagkain sa ibon, sa mga hayop, wala talagang pera yan, diskartihan talaga yan. Minsan pag hunting nila, sila namamatay din sila. Yun. Talagang ganun din, hayop lang sila, gaano lakalit yung utak nila, hindi nga sila nag-aaral, hindi nga sila ewan ko lang kung anong klaseng salita sila, tweet lang yan, pero may mga tono yan, gano'n kabilis, yung ganun, pero nag-uusap yan. Pero parang yung sa TV, sa Disney Channel, diba, yung mag-uusap yung mga hayop, ganun sila. Tayo nga, tao nga, alam natin yung language. Siyempre kung napasok ka agad sa sitwasyon, diba, parang pupunta ka sa dagat, siyempre wala kang mga life vest, wala kang mga snorkeling or safety sa'yo, wala, mahirapan ka, malulod ka talaga. Ganun talaga yan yung pag relationship at karoon ng bata, parang dagat yan. Siyempre kung dalawa lang ang option mo, may paghahanda ka, yung life vest, yung parang life jacket, or sarili mong pagsipa-sipa mo sa paa mo para makalutang ka na sa taas. Siyempre mapapagod ka. Mas maganda yung life vest kasi lulutang ka talaga kahit walang sobrang effort. Ganon din siya. Yung life vest, yun ang representative sa paghahanda. Siyempre may secure, may safety ka at may guarantee ka na ganun. Pero hindi mo masasabi lahat kasi minsan ang bata, yung mga imbak yan, minsan ang mga bata makulit talaga yan. Minsan sisirain yung mga gamit mo. Siyempre kailangan mo ihanda yan. Siyempre pag laki na yan, lalo na pag bubuntis, kailangan din pakasal muna para may blessing talaga. Kasi yung nag-sex talaga or nag-scandal na walang kasal, course talaga yan, may malas talaga yan. Kahit anong gagawin mo, mamamalas ka. Kahit yung bahay nga member na may ganun, mauubos yung pera, maraming magkasakit, may mga disgrasya, mga problema, talagang lagi na uubusan ng pera or blessing, walang kita. Yun ang kahit believer, unbeliever nga pag ganun ang ginagawa, magkasala talaga is wala talagang blessing darating sa'yo, puro problema sa sarili mong gawa. Yun talagang nasabi nila na kahit anong sipag mo, mauubos yung pera mo, magkakaproblema. May rin kami dati sa simbahan, magjowa lang yun sila, pero dahil nung sa ginawa nila, hindi nila alam na nagsasama lang sila, na hindi nagpakasal, mali ang decision, nagkasunod-sunod ang problema, nagkasakit-sakit, na hindi maalam-alam, hindi ma-explain, hindi mapaliwanag, busy lang sa araw-araw. Medyo marami talagang gagawin, marami talaga ang paghahanda-handaan. Hindi yung basta na gusto mo lang, na naisip mo lang, okay na yun. Ayan,
na ipupunta. Ganun talaga ang ano mo gagawin. Siyempre, mamature din yung mukha mo kasi sa kapuyat-puyat. Kulang ka sa tubig, pagod. Para yung pagod talaga, yung parang sa basketball na. Oh, nagdi-dribble. Oh, nag-iisip. Kailangan mong bantayan. Kailangan mong pag-isipan ang lahat ng gagawin. Parang ano yan. Parang sayaw, basketball na walang tuloy-tuloy, walang pahingaan. Siyempre pagkatapos ng bibili, linis ka naman. Ang iba magpatrabaho na naman, babantayan ng bata. Pero yung pagbabantay ng bata, bigyan talaga siya ng time. Hindi ka na talaga magtrabaho. Yun ang iba na maternal leave. Yung pagbubuntis, nag-iiwan sa trabaho. May maternal salary din sila eh. May mga benepisyo din ng babae kung pag nagtatrabaho sila na nabubuntis. May ano sila. May order yata. At saka yun. Wala po, wala. Yun talaga mga ano mo gagawin, marami kang mga aspect. Marami kang mga preparation kasi when preparation means opportunity. Yun talaga naman mo dapat gagawin. Medyo all around ka eh, all aspect ka eh. Dapat mong gagawin. Pagbubuhat, marami kang skill, trabaho, pag-iipon. Kailangan na pag-iisip, pagpaplano, pagbabasa. Siyempre, yung nababasa mo, turn to application din. Gagawin mo siya for very long time. Tuloy-tuloy na, straight na yan. So, pagkitaan talaga na may investment ka, pag-iipon. At yung habit na pag-iipon, tuloy-tuloy yan. Kailangan mo siyang financial management, walang bisyo, may maraming pagkakitaan, mahabang pasensya, mahabang panahon. Kailangan mo siyang out of this world na imagination talaga. Talagang kailangan mo talagang malawak-lawak talaga ang mo, pag-uunawa sa buhay mo. Nakikita mo sila, nakikita mo sa pamilya mo, kakilala mo, pero hindi mo alam kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan nila. Masaya lang tingnan, but actually deep inside, nasasaktan na yan. Depende lang kung paano mo i-perceive. Sabihin mo naman, tumatanda ang tao, pero kung napaaga mo naman, na wala ka namang capacity, siyempre lalo ka lang masasaktan. Hindi naman sa edad yan. Siyempre sa quality yan. Oo nga, meron ka nga maaga pero hindi mo alam ang gagawin. Hindi ka paano magturo, mag-sacrifice o paggagastusan, pagkukunan ng pera. Siyempre, hindi talaga masasabay yung 200 na yan. Siyempre, talaga yan. Matindi talaga yan. Super talaga yan. Wala kang kalaban mo si Pacquiao eh. Yung pagbantay ng bata na yan, siyempre ang lakas mo. Hindi napapagod yan. Street. Yan. Basta marami ka talaga. Marami kang talent, skill, at saka ability. At kailangan mo siyang unawain. Marunong ka mag-detect. May mga tools ka paano mag-reading sa sitwasyon. Every minute, every hour, nagka-counting ka na. Anong next move mo, anong mga gamot kung magkasakit, siguro anong sign na magkasakit siya. Siyempre alam mo yan, titignan mo kung kailan maglinis na ba, maglalaba. Siyempre tuloy-tuloy yan, straight hanggang umaga, hanggang gabi. Siyempre dapat parang party ka, di ba? Excited ka. Siyempre instead na magbabasa ka ng libro, kunti lang oras mo kasi medyo hati-hati na yan. Maggastos, magtrabaho ka na naman, maglinis sa bahay. Siyempre ganun lang, regular days lang, regular work. Then bakbakan pa ni misis, di ba, master? Sisimbahan pa, may mga family affairs pa, mga sumbong, mga oras mo nakahati na.
ano na yan, naka-schedule na yan. Ano pa mga problema, disaster, baha, yung ganun. Siyempre mga papilis, paghahanda. So, ganoon talaga. Magtanim-tanim din kasi mahal ang mga pagkain, magmalingki ka pa. May mga babae kasi ano, pag may bata na, bihira na lang makaipon. At bihira na lang talaga ngayon na ano, yung masaya na kontento na sila. Puro laging kulang. Ang bigas, malakas din kumakain ng bata, siyempre. Anong quality, siyempre. Tuloy-tuloy yun. Yung mga ulam, maarte na yung mga bata, paano mo makonbinsi yan? Ano pa, yung paglaki nila, pag-aaral nila, diba? Ang tuition yun, iba namang gastusin yun. So siyempre masasabi ko talaga totoong malaki ang gastos talaga. Hindi naman sinasabi kong tamad o maarte or ambisyoso lang talaga ko. Yun talagang reality, yun talagang expectation. Siyempre mag-grocery ka, mga 2,000 na yun, di ba? Kada grocery, imagine mo, tuloy-tuloy yan every month. Up to 15 to 20 years old ang bata. Siyempre, ang tubig, kuryente, mga utility bills, pagkain nyo, araw-araw, iba ang gastos yun. Bigas, iba ang mga grocery nyo, di ba? Mga dilata. Siyempre, isipin mo na magkaano ang magagastos mo. Siyempre, siguro magkapamilya ka ngayon, mga may baby, 100,000 or 50K. Iba pa yung gasto sa buntis, yung pag-anak, pakasal. Siyempre, total na yon. Imagine mo, straight na yan. Tuloy-tuloy na yan. Kailangan na stable na. Ano, iba kasing lalaki, tuloy, dinidiretso nila din. Yung trabaho nila, tuloy-tuloy din, straight. Mas maganda yung babae na, marunong mag-manage, magkakatiwalaan. Bira lang yung mga, iba kasing babae na nalulungkot na, nagagalit na, maghanap ng iba, sasaktan ka na. Talagang ma-challenge din talaga. It's not an easy task. So, yun talaga gagawin mo. Marami talagang gastusin, lalo ng babae, magpaganda yan. Bagong damit, mga underwear. Or nalulungkot yan, magpapasyal yan, magbakasyon yan. Siyempre, talagang malaking pera yan, magbabudget. Siyempre, yung lahat ng sinasabi ko, prenatal, magpa-check up, kain niya araw-araw, talaga straight yan. Kapag hindi mo na-meet yung mga sinasabi ko, mahirapan ka talaga, magsunod-sunod ang problema talaga. May pera ka, wala, may problema talaga yan. Mas mabuti na lang yung nakahanda ka at may pera ka at alam mo yung gagawin, may problema talagang darating yan. Expect that will have more problems. Then tuloy-tuloy talaga yan. Kahit sakit na ang paa mo, tuhod mo, sa kakalakad, tatayo, sa kakatayo mo, sa kakalakad mo, sa ginagawa mo, tuloy-tuloy talaga yan. At mag-expect ka na ganun talaga yan. At least kung 20 ka mag-asawa o versus 30, yung 20 ka, may pera ka, may panahon ka mag-study, magbasa mga libro, magkuha ng mga idea, magko-question sa mga may experience, compare na sinusulo mo lang. May iba talaga yung may mga kaalalay ka, mga assistant, compare lang na ikaw lang talaga humaharap sa sitwasyon, di ba? As the expert, di ba? Sila ang magagaling, sila ang may experience. Compare lang na tinatry mo na sa sarili mo. Hindi lahat ng babae na swerte o lalaki sa pag-ibig, at lalo na sa bata at pamilya. May daanan ng airplane. Ganon talaga yan. There will be more and more surprises talaga yan. At lalo na kung mahirap ang buhay mo, kung wala kang paghahanda. Hindi lang sa pera lang yan, hanggang pera lang, lahat-lahat yan. So like, subscribe, comment, share. Thank you po. Have a peace. Love you all.